ng ABS-CBN, si Senator Jinggoy Estrada ay nakiusap no na pumunta ng Sandigang Bayan. No, ito po mga kababayan, balita po 'yan ha. ABS-CBN News. Ayan, Jinggoy Estrada. So, ito po mga kababayan, Senator Jinggoy Estrada is at the Sandigan Bayan to request permission from the court to leave the country from March 30 to April 5 for a personal trip. Naku mga kababayan. So, March 30 hanggang April 5, may personal trip daw. The Anti-Graft Court's 5th Division is handling his pending FIDAPS case. Manila Regional Trial Court earlier issued a precautionary hold departure order against Estrada and others involved in the flood control controversy. Estrada will need court approval before he is granted permission to travel outside the country. So, sa madaling salita mga kababayan, paalala lang po, hindi lang po si Ma'am Ana Alsaga, hello po, ang kay Sir Kendry. Hindi lang po mga kababayan si Jinggoy Estrada ang merong precautionary hold departure order. Na which is mga kababayan, medyo marami po silang mga sangkot, no? So, mga kababayan, hindi po natin makaligtaan na ang netizen, mga kababayan, ay mapag-isip talaga na syempre may nakabinbin kang diyan, investigasyon patungkol sa FIDAP at saka sa flood control. So, ang isipin agad ng tao, syempre basahin natin mga kababayan itong komento ng mga commentor dito mga netizen. Ayan, ipakita ko lang sa inyo para hindi tayo gumagawa-gawa dito ng issue. Basahin natin ang reaksyon ng netizen. Dahil sa request ni Senator Jinggoy Estrada na pagbigyan siya na makalabas ng bansa mula March 30 hanggang April 5 dahil sa personal trip. So ito po'y nag-request sa Sandigan Bayan. So ngayon, mga kababayan, ito na. Sabi ni Juwem Abocado Japson, the escape plan. Ayan na nga mga kababayan. So, yun na, hindi natin makaligtaan. Takas Bayahari and Alice Go route. Sa South might be feasible as Plan B, perhaps, sabi ni Roger Davidson. Court approval should also be required for him to crack joke during Senate hearings. Ayan na. Scapegoat, sabi ni Bill Tuazon. Visa to Iran approved, sabi. May date yan with boylet niya. Ayan, sabi ni Tantan Barago. Allow him to Iran nga lang. Swiss bound ba sister? Ay sir, ay may offshore account bang dapat ayusin? Ito na mga kababayan. So sabi ni Sarmiento Capile Jeffrey, so Swiss bound ba sister or sir? So may offshore account bang dapat ayusin? Nako. Ito, hindi natin makaligtaan mga kababayan, maskin sa comment section. Sabi ni Ma'am Ginger T, for sure tatakas yan. Nako po, patay ka diha. Nako, di yan uuwi Kent, ang ganda ng t-shirt mo. Bakit? Ano pong naganda dito, ma'am? Ukay-ukay lang po ito sa TikTok. Pladado yan, gaya ni Bato. Nako, di ba? Entitled talaga mga politiko kahit may kaso. Sabi ni Mayain, Mayain UK. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, dapat pag sa mga ganyan, dapat yung ating gobyerno dapat sa or korte sa ating bansa, kapag kami mga ganyan nakabinbin na mga kaso under investigation, dapat talaga hindi palalabasin, hindi papayagan na makalabas ng bansa. Kasi nga, baka sakali pag nakalabas siya, hindi na babalik, magpa-file na yan or magsisik ng asylum, Siyempre, malaki-laking pera ang naiipon nila. Do you think hindi pa nakapag-ipon yung mga ganyan? Sa tinagal-tagal yan na umupo sa politiko, may ipon yan, napaka-imposible naman, di ba? Kaya, di ba mga kababayan, pero hindi po tayo mag-worry mga kababayan, kasi bakit? Nagkaroon na po mga kababayan, nagkaroon po yan sila ng tawag dito, precautionary hold departure order, di ba? Ito po mga kababayan, cautionary, ayan, hold departure para ano nyo mga kababayan,
Ipinagbawal ng Sandigan Bayan ang pagbiyahe ng sa ibang bansa ng dalawang politikong sangkot sa flood control scandal. Naglabas ng anti-graft court ng hold departure order laban kina dating party list representative Ed Vic Yap at kanyang kapatid. Naglabas ng precautionary hold departure order laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at 3 pang dating opisyal ng DPWH. Para po ito sa mga reklamong inihain laban sa kanila sa Department of Justice. Saksi si Joseph Kaya nga, Moro. Ma'am Emma Batecos, tama nga yan. Kapag mayaman, matagal Sa utos ng makulong. Manila RTC Branch 52, naglabas ng precautionary hold departure order laban kina Senador Jinggoy Estrada at 4 na dating opisyal ng DPWH. Sina dating Secretary Manuel Bonoan, dating Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR Regional Director Gerardo Polencia at dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Para yan sa reklamong plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at direct bribery and receiving gifts to public officers na nasa preliminary investigation stage sa DOJ. Sa dokumento mula sa korte, may probable cause nila para maniwalang posibleng umalis sa bansa ang mga respondent para hindi maaresto at hindi mausig. Note that this does not mean that the pending cases for plunder before the DOJ have already been resolved. Kaya po siya precautionary hold departure order. Ibig po sabihin yan na bago pa po ma-file formally yung kaso in court, nag-issue na yung judge or this Branch 52 RTC Manila of the order anticipating that the respondents in these plunder cases pending before the DOJ may evade arrest. Sinisikap pa namin makuha ang reaksyon ng mga nasa HDO. 3 sa kanila ang state witness na sa investigasyon sa flood control project, sina Bernardo, Opulencia at Alcantara. Si Bonoan naman naghain kanina ng counter affidavit para sa reklamong plunder bago lumabas ang precautionary HDO ng korte. Napaaga ang paghahain ni Bonoan kaya natanong siya ng media kung pupunta ba siyang Amerika kung saan nagpapagamot ang kanyang misis. Planning po me for the US po ba? We'll see, yes. Hindi pa ko alam eh. I'm waiting for the advice. Paalam na kayo? Ayan, nakapagpaalam kami. Kayag naman po. Yeah. Sumalik na po, sir. Yeah. Inalam pa sa DOJ kung kumpirmado ang mga sinabi ni Bonoan. Kaugnay naman ang 96.5 million peso Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental, gusto ng DPWH na isama na rin sa kasuhan at makulong ang kontrakto na si Curly Discaya. Naghain ng manifestation ng DPWH sa Ombudsman para imbestigahan na rin si Curly na nakadetine ngayon sa Senado dahil sa ipinataw na contempt laban sa kanya. Meron kami mga dinagdag na tao. Kinumpirma ito ng Ombudsman na nagsabing nagsumite ang DPWH ng mga sinumpaang salaysay o affidavit na magpapatunay na tulad ng asawa niyang si Sara, beneficial owner o sa madaling sabi, may-ari rin si Curly ng kumpanya. Nauna nang nakulong para sa kaparehong kaso, si Sara Discaya at siyam na iba pa. Buti na lang po, merong mga taong magsasabi Ma'am Meryl Hadlock, na Nicolas from inside the Shoutout. company na itong mga tao na ito ay talagang ang beneficial owner at yung nagpapatakbo ng mga kumpanya na ito. Dadaan sa preliminary investigation ng Ombudsman kung dapat rin bang kasuhan ang asawa ni Sara Discaya na si Pacifico. Hinihingi namin ang panig ng Nako. kapo ng mga Discaya pero tumanggi magbigay ng pahayag ang abogado nila. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Ayan na, mga kababayan. Ako, sa totoo lang mga kababayan, no, ayaw ko naman magbitaw ng salita na hindi ko alam. 'Di ba? Malay natin may importanteng lakad nga lang naman si Jinggoy. 'Di ba? Kasi syempre, March 30 to April 5. So, medyo ilang araw lang naman kasi. 30 to April 5, siguro 6 days lang. Oo, so, malay natin, 'di ba? Pero, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, hindi po mawala sa isipan ng netizen yan na alam mo namang may kaso ka. Alam mo namang may kaso ka nakabinbin, under processing, or to process na. Tapos, bakit kailangan mong lumabas? So, syempre, ang isipin agad ng tao niyan, baka tatakas to. Baka i-scapegoat ang dahilan niya. No? Gagawin niyang rason niyang ganyan-ganyan na March 30 to April 5, tapos magulat tayo, baka hindi na babalik. Diba? Na which is katulad niyan kay Saldico, mga kababayan. Kasi actually mga kababayan, hindi din po natin masisi ang netizen, no, maskin ako na mag-react ng ganyan. Kasi si Saldico, yan ang dinahilan. Pumunta ng ibang bansa, magpagamot, tapos ending, hindi na bumalik.
'di ba? Oo, oo, 'di ba? Oo, malay natin para di tayo maghinala o 'di ba, bagas-bas. Oo, kasi hindi natin 'yan maano mga kababayan kasi si Saldico ginawa na kasi 'yan. Ang sabi, ang ano niya doon is magpagamot. Tapos ending, itong lumabas na ang kaso at nabuhay na, bigla nang hindi umuwi. 'Di ba? So, mga kababayan, ang tanong ngayon, may kakayahan ba silang mag-stay doon? Meron. Bakit? May mga pera yan eh. Diyos ko naman, mga kababayan. Imposible mga walang pera yan. 'Di ba? Oh, the crime of all parehas lang yan. 'Di ba? Lagi pong magtamsak Marawi TV Vlog at kay Kabaib, silo po, kay Ma'am Emma Batico, silo po. 'Di ba? Hindi natin 'yan maiwasan, mga kababayan. 'Di ba? So ang nasa isip agad, ang tatatak sa isipan ng tao, tatakas 'yan. 'Di ba? Diyos ko naman mga kababayan, kung malaman nyo lang yung pera kung magkano, daan-daan milyon. Diyos ko, mga kababayan, do you think sa 100 milyon hindi ka ba mabubuhay sa US yan ng ilang taon? Do you think, kung halimbawa pupunta ka lang ng Hong Kong, Japan, China, mabubuhay ka dyan sa 100 million na yan. Bakit? Pwede ka naman mag-sideline doon eh. Kung doon ka titira, syempre, mag-arkila ka ng bahay ngayon doon, tapos mag-apply ka doon ng asylum, kung payagan ka, di ba? Japanese ano ka na, Japanese permanent temporary citizen kapag binigyan ka ng asylum. Kasi may mga ganyan kasi mga kababayan. Kumbaga, hindi natin alam. Baka yung paglabas na yan, meron na palang nilakad yan na nag-apply ng may inutusan doon na mag-apply ng asylum. Tapos pag nakalusot, hindi na, wala nang balikan. Parang Harry Roque ba? Diba? Nakita niyo mga kababayan? Noong ito'y in-hold departure order si Harry Roque ng immigration at ng Pilipinas, pinilit ni Harry Roque lumabas. So tignan nyo ngayon, si Harry Roque nga, 'di ba? Hanggang ngayon buhay pa rin kahit wala namang kita doon, wala namang trabaho. Yun pa kayang hanggang ngayon. Once kasi mga kababayan na nasa posisyon ka ng gobyerno, once kasi na sumasahod ka, hindi ka mawawalan. 'Di ba? At saka lalo pa 'yan, sangkot pa sila dito sa korupsyon, no? Syempre, kung mapatunayan man na sangkot sila, di malaki-laking pera 'yan, 'di ba? Kung mapatunayan man na sangkot sila, malaki-laking pera yan. Nako, Diyos mio Marimar, medyo mahirap-hirap nga naman. So, katulad nito, mga kababayan, dito sa isa nating harapin nila ang mga consequences na ginawa nila, di ba Sir Kenry? Gano'n naman talaga. Alam niyo sa totoo lang, kung sakali man na ganyan, wala kayong ginawang kasalanan, wala kayong ginawang mali, harapin ninyo, huwag niyo takbuhan. Yeah? Kasi kung once na mawawala kayo at once na takbuhan nyo, ibig sabihin guilty kayo. So totoo ang bintang sa inyo. Wala pa man yung kaso, pero kung tumakas na kayo, it means to say, totoo. Di ba?